Welcome to Caltech Buddy. Press right and solve faster. Let's go! Calculator techniques for inverse of a function. Tara! Okay, as a recap, pag sinabi nating function, it is a rule that assigns exactly one output to each input. So, yun yung definition ng function. Now, para mas ma-appreciate natin yung function, isipin natin we have a machine na merong function rule, mag-i-input tayo ng data, and then we will have an output. So, that's a function. Now, pag sabi namang inverse of a function, it will undoes what the original function does. So, in layman's term, papabalikin niya tayo sa original data. So, para mas maganda, let's have this visual. So, for example, meron akong function. Mag-input ako ng x sa function, then the output is y. Kapag inverse ko siya, ang ilalagay ko sa inverse is yung y. And then, para masabing inverse, kailangan bumalik sa x. So, ganun ang ibig sabihin ng inverse, papabalik niya tayo sa original value natin. In terms of ordered pair, yung x, y, ang inverse niya should be y, x. So, ganun siya in terms of ordered pair. Nang hindi lahat ng functions may inverse, magkakaroon lang ng inverse kapag yung function natin 1-to-1. Ibig sabihin ng 1-to-1, each output corresponds exactly to one input. So, di pwedeng may nagdodoble. 1:1 lang talaga. So, ganon ang inverse function. Now, para mas maganda or mas madaling intindihin, gamit tayo ng visualization. So, ang inverse function, ganito yung itsura. For example, meron akong function of f, and then meron akong inverse function of f. So, kung ang ilalagay ko sa function is apples, pasok niya sa function, magiging lemon siya. Pero yung lemon, pag nilagay natin sa inverse function, babalik siya sa apples. So, ganun yung ibig sabihin ng inverse. Babalik talaga sa original. In terms of graphing, visual understanding ng inverse, para masabi mong inverse ang isang function, kailangan symmetric siya sa y equals x. So, ganun siya pag i-graph, no? So, if you have this function, ang inverse niya itong kabila. Kasi, symmetric siya sa y equals x. Hindi naman tayo mag-graph para makapag-solve tayo ng mga inverse functions. Meron naman niyang mathematical solution. Tatlong steps lang naman. Okay, step 1, yung f of x, i-rewrite natin papuntang y. Step 2, i-swap natin yung mga variable, yung x gawing y and yung y gawing x. Step 3, we solve for y. Yung y na yan yung f inverse ng x. Okay, so ganun kumuha ng inverse function. So again, this is just a visual na pag yung 1, pinasok natin sa function, magiging 2, and then yung 2, in-inverse natin, babalik sa 1. So, kailangan lang talaga, ano yung input, pag in-inverse mo siya, babalik ka pa rin doon. So, ganun yung inverse function. Let's have an example para mas okay. F of x is equivalent sa 2x minus 5 all over 3. Find f of inverse of 7. Okay. So, our original function is f of x equals 2x minus 5 equals 3. So, this is the original function. Ang gagawin natin yung f of x, papalitan ng y. Ito na siya. And then, sa second step, swap natin yung variable x and y. So, yung y gawing x, yung x gawing y. So, naging ganito. Third step, solve for y. So, kailangan may alam tayo sa algebra. So, mangyari dyan yung 3, cross-multiply sa x. So, 3x equals 2y minus 5. Negative 5, lipat sa kabilang side, magiging positive 5. Di-divide ng 2 lahat. So, in the end, ang y is 3x plus 5 all over 2. Yung y na yan na yung f of inverse of x. So, yan na yung pinaka-expression natin. So, ang inverse of x is 3x plus 5 all over 2. Pero since meron tayong specific value na 7, isa-substitute pa natin yung 7 dun sa x para ma-evaluate natin yung inverse. So, magiging 3 times 7 plus 5 all over 2. So, kasi merong specific value eh. So, 3 times 7 plus 5 all over 2.
press equal sign. So, ang inverse natin of x, which is 7, ang lalabas is 30. How? Medyo mahirap yan kung ima-manual natin tulad ng ginawa ko. Pasok na tayo sa Caltech. Madali lang yung Caltech, don't worry. But we have two Caltech para makapag-solve ng inverse function. Una is ikakalc mo yung choices gamit yung original function. So, yun yung una. So, pindatin natin yung original function, 2x minus 5 all over 3. And then press calc. Magtatanong siya ng x, dun papasok yung mga choices. Now, pag pinindot natin yung mga choices, ay kailangan bumalik siya sa 7 kasi yun yung pinapahanap. F of inverse of 7. So, dapat may 7 siya. For example, try ko 11. Equals I. Hindi lumabas yung 7, so mali yung 8. Calculate. Lagay natin 15. Hindi lumabas yung 7, mali yung 15. Calc 17. Hindi lumabas yung 7, mali yung 17. And finally, calc 13. Try na natin yung tamang sagot. Pag 13 ang nilagay nyo, lalabas 7. Kasi nga, 13 is the correct answer. So that's our Caltech. I-calc yung mga choices. Now, mas madali yung pangalawang Caltech. Kasi ito, nag-trial and error pa tayo. Yung pangalawang Caltech is just shift solve. Ang gagawin nyo lang, yung original function, equate nyo lang dun sa inverse na hinahanap natin, which is 7. Okay? So, equate nyo lang sa 7. Okay, pag in-equate nyo na yan sa 7, literal na shift solve lang siya. Shift solve equal sign. And instantly, masuwag nyo ngayon 13. So, ang inverse of x, which is 7, ang sagot doon, 13. So, mas madali yung pangalawang Caltech kasi literal lang siya na isi-shift solve. Next. How about this problem? F of x is equivalent sa 3x plus 2. Find f inverse of x. Okay. Hindi natin magamit yung Caltech kanina kasi walang specific value ni x. So, wala tayong makakalc or wala tayong shift solve. Tapos, yung choices pa natin, mga equation. So, ang kailangan natin gawin dito is gawin siya manually. So, again, yung f of x natin, originally, palitan natin ng y. And then, second step, isa-swap lang yung x and y. So, yung y gagawing x, yung x gagawing y. And then, third step, solve for y. So, lipat mo yung 2 sa kabilang side, magiging negative 2 all over 3. So, madali lang naman i-solve. So, yung 2 nilipat sa kabilang side, kaya naging x minus 2 equals 3y. Divide everything ng 3. So, finally, y equals sa x minus 2 all over 3. Again, yung y, yan yung pinaka f of inverse of x. So, ang inverse of x is x minus 2 all over 3. Kaya lang, sometimes difficult yung pinapa-inverse na hindi natin magawa manually. So again, don't worry. Meron tayong Caltech kahit walang specific value. Okay, mas madali yung Caltech, no? Kaysa i-manual pa natin. Okay, for as long na naiintindihan niyo yung concept of inverse, magagawa niyo yung Caltech na ito. Again, ganito yung logic of ating inverse. So pag nagpasok ako ng data na 1, magkakaroon ng changes kasi papasok sa function. Sabihin natin magiging y. And then yung y, papasok sa inverse, babalik sa 1. So, ganun lang yung mangyayari sa Caltech natin. So, lagay mo yung original function na x equals sa, so, yun yung original function natin, no? 3x plus 2. And then, maglalagay tayo ng pangalawang equation or function, colon. So, alpha inverse, colon. And then, ang next na ilalagay mo dito, choices. So, gagamitin mo yung choices. At nalagay mo na yung choices, ikakalc mo lang yan, at magtatanong ng x. Any number pwede mong ilagay. Pero for simplicity, ilalagay ko 1. Sa yung example ko dito. 2 beses ka mag-equal sign. Ay, pag 2 beses ka nag-equal sign, tingnan mo yung final na answer, dapat bumalik sa 1. Kasi pag hindi bumalik sa 1,
hindi siya yung inverse function. So, ganun lang yun. For example, like kay letter A, x plus 2 all over 3. So, I'm evaluating letter A. Kap, ang tatanong na x, lalagay ko 1. Then, dalawang beses mag-equal sign. So, equal sign, equal sign. Nakita niyo yung result, 7 over 3, hindi siya nag-equal sa 1. So, therefore, mali yung letter A. Then, baguhin niyo lang yan, trial and error. For example, try natin yung D, hindi rin nag-equal sa 1. Yung C, hindi rin nag-equal sa 1. So, try na natin yung tamang sagot na alpha x minus 2 all over 3. So, evaluate natin letter D. Help. Magtatanong na x. Again, ang aking reference is 1. Equal sign. So, ito yung y natin. Then, equal sign ulit. You will see bumalik sa 1. Kasi yung letter D is the correct answer. So, ganun lang yung inverse function. Lagay niyo lang yung original expression, colon, gamitin yung choices. Cut, assume x to be 1, at dalawang beses mag-equal sign. Yung pangalawang equal sign, kailangan bumalik sa 1. Kasi pag hindi bumalik sa 1, mali yung choices na trinay natin. Okay, so ganun kadaling caltech. Okay, last example. This is quite difficult kung ima-manual natin. So let's use our caltech. So we press the original expression, x equals sa square root of x plus 4. Then, colon, alpha inverse. Then, gamitin yung mga choices. So, trial and error lang siya. Kailangan bumalik sa 1. So, for example, we try letter A, B, C. Hindi naman nag-equal sa 1 yan. Then, try na natin letter D. Alpha x squared minus 4. False. Tatanong ng x, again, I'm starting with 1. Equal sign. So, ito yung original function. Then, equal sign ulit. You will see bumalik sa 1. So, again, the goal is dapat bumalik sa 1. Kasi the first assumption, x equals 1. Pag in-inverse mo siya, dapat babalik sa 1. So, since bumalik nga sa 1, we are confident na letter D yung correct answer. So, medyo mahirap yan, i-manual. Pero pag na-practice niyo yung caltech, na tinuro ni caltech buddy, mapapadali niya yung pagsasolve ng mga inverse function. So, again, this is your caltech buddy. Okay, thank you. If you have any questions or clarifications on anything we discussed, feel free to leave a comment and we'll be happy to respond. To God be the glory. This is your caltech buddy, Math made easy with shortcuts, tips, and calculator techniques. Bye!